Attorney, babalikan lang muna natin ang ating kasamahang si Joseph Morong na nariyan pa rin sa Senado. Joseph, itong 5-minute suspension ay para sa stipulation of documents. Tama ba, Joseph? Yes. Yes, Pia. Okay. Kasi, nandito na tayo sa pag-establish kung nagas ba ng tama o totoo yung aligasyon ng prosecution ng misappropriation or misuse ng confidential funds ng dalawang opisina na hinawakan o hawak ng Vice President DepEd and OVP. Kasi Pia, tingnan mo 15 boxes yan of documents. Dun sa isang set pa lamang, 845 na acknowledgement receipts. At saka yung isa ay 3,664, 3,000 plus doon ay acknowledgement receipts. So imagine mo kung iisa-isahin ng prosecution na ito po yung acknowledgement receipt noong December 2023, papakita sa ay baka abutin tayo ng siyam-siyam. Ang gusto lang namang ipakita ngayon ng prosecution ay in those acknowledgement receipts, meron mga magpapatunay doon na hindi ginamit ng tama yung pera. For example, based on the articles of impeachment na sinumite ng House prosecution dito sa Senate Impeachment Court. I'll just give you an example kung ano yung sinasabi nila na allegedly ay hindi ang paggamit ng pera ng OVP at DepEd. Meron daw umano na ginastos na 16 million pesos para sa mga safe house rentals lamang sa loob ng 11 days noong 2022. At ang lalabas doon sa audit ay 250,000 pesos ang binabayad nila doon sa rental ng safe house pa lamang. May isa pa, in 2023, nagpalabas daw ng 375 million itong si ang OVP at 112 for DepEd. At saan ay mga hindi sapat o hindi sufficient, hindi sakto yung documentation at saka hindi maliwanag kung saan ginamit yung pera at unverifiable outcome. So ibig sabihin may ginastosan ka pero anong naging produkto nung alleged na paggamit ng pondo na yun. So that's basically Pia yung ginagawa natin gagawin ng prosecution ay ipapakita na yung mga disbursements ay hindi tama yung pagkaka-account. Ang sasabihin siyempre ng sinabi ng defense dyan ay yun namang notice of disallowance. Yung pong notice of disallowance ay pag tinignan na ng COA, hindi pwede to. Hindi itong paggamit yun ng pera na to ay hindi tama at hindi yan dapat ginamit dyan yung pera. So yun yung notice of disallowance for the public. No? Pero ang sinabi nga ng defense ay hindi naman final yung notice of disallowance ng COA. So ito Pia ang ginagawa natin para lang mabilis nga tulad niya. Hello din kayo sana kesa naman isa-isahin natin ito ay mag-agree na tayo kung ano ba yung pareho lang naman tayo para mag-cut short tayo ng time. Pia. Joseph, linawin ko lang. Ito na ba yung mga kasama na dito yung mga acknowledgement receipt na pirmado ni na Mary Grace Piatos at iba pang mga personalidad na nabanggit noon sa House hearings? Lalabas na dyan, Pia, yung audit observation ng COA. No? Pero dyan kasi makikita yung mga, familiar naman tayo sa liquidation. Na pag binigyan ka ng pera, pipirmahan mo yan. Pero based on the articles of impeachment na sinampa ng House prosecution, dun sa mga 36 na resibo na tiningnan ng mga handwriting analyst ay pare-pareho daw yung pumirma noong mga resibo na yun. So this is a sample population of the acknowledgement receipts sa hawak ng prosecution, yung 36 doon based on the handwriting analyst, parang pare-pareho yan. So nandyan na yung makikita natin itong sila Milky Sequia, Cocoy Villamin, Mary Grace Piatos, yan yung mga alleged na mga hindi totoong tao daw. Kasi ang sabi ng prosecution, pag tiningnan mo sa Philippine Statistics Authority, wala namang record na ipinanganak itong sila Mary Grace Piatos, Milky Sequia, sila Cocoy Villamin. So, dito na tayo. Ang nakapila para dito sa prosecution witness ay Mary Grace Piatos. Pero ang tanong, meron bang Mary Grace Piatos? But this is the heart and soul. Sulag nga na sa nitong sa attorney nitong kanina, ay ito na yung ebidensya. Kung may papakita ng prosecution na hindi ginamit ng tama yung pera ng OVP at ng DepEd. Alright. Yeah. At Joseph, habang ito nga ay
nakikita natin sa ating live na kuha na yung mga miyembro ng depensa at miyembro ng prosekusyon ay talagang binubusisi nila lahat ng mga dokumento. Pero habang ginagawa nila yan, yung unang testigo na dapat sasalang sa araw na ito ay nariyan na. Nakaupo na siya sa witness stand, si Roderick Wamil. Wamil, yeah. Oo, siya yung former COA State Editor, di ba, Joseph? Yes, according to Atty. Tongol, siya nag-prepare noong mga liquidation report na nagpakita na may mga questionable na mga resibo doon sa ginamit ng mga pondo from the OVP and DepEd. Ready na siguro siya, pero siyempre yung mga papel na ipipresenta ng prosecution para kanyang i-testify to, para may pasok bilang ebidensya sa korte, ay inihanda pa. But yeah, siya yung una. Sabi nga nito, Atty. Tongol dito, kailangan ng pasensya, kasi medyo mabusisi ito. At dito pa lang sa presentasyon ng direct evidence sa prosecution ay mahipid na dapat to. Kumbaga masinsin yung paglalatag nila ng ebidensya doon sa alleged misappropriation and misuse of OVP. Paano pa kung magko-cross-examination? Kasi kumbaga, ito na yung ebidensya, kailangan kukontrahin yan ng defense. And nakita naman natin how they went to defend yung kanilang position sa Article 4. Doon sa pag-present ng mga NBI, doon pa lamang talagang 2-2. Yung last week lamang, bilang ang ginawa lang naman ng mga bank managers ay to attest na kami po yung pumirma ng pera ng ganyan, wala nang cross as expectedly. Pero this one, we need patience, I think. Din kayo also, we need patience. So yung mga sinisilip ngayon ng depensa together with the prosecution, ang assumption natin dyan na these are the same documents that Mr. Wamil will be testifying about. Correct. These are audit reports that will show yung how the funds of the OVP and DepEd were spent. Dalawa yan So I'm not, hindi ko lang sure kung saan si Atty. Mawil, but he was the former official, but he prepared. Siya yung nag-prepare talaga nung mga disallowances. So pag sinabi niya na dinis-allow ko yan, the prosecution should be able to show why, based on what's circular, but hindi ito pinayagan ng COA. And if that particular, and if that finding, and this is very important, is final. Ibig sabihin, bawal, dapat ibalik, di ba? Yung perang kung hindi tamang ginamit, dapat ibalik yan. Kasi ang position ng defense is that hindi pa naman yan final So pwede pa namin i-appeal yan at pwede pang mapakita na hindi naman talaga na tamang ginamit yung pera na yan. So ang kailangan mapakita ng defense, ng prosecution dito is that there was a finding and that the finding was final at may kumbaga may liability, hindi man liability pero may ginawa na yung OVP and DepEd. So asahan natin yan from Wamil from the COA. So ito yung siya mismo yung gumawa at siya makapagsabi bakit bawal yung expenditures. So, kay former Auditor Wamil din natin expected or inaasahan yung testimonya tungkol sa mga, yung sinasabi ng prosekusyon na ginamit yung pera ng OVP sa mga red flag projects tulad ng yung mga sinasabi nila na yung mga Youth Leadership Summit. Sa kanya rin ba nakasakop yung testimonyang yon? Dapat P. Kaya lang may isa pa rin itong si Sayin dahil siya mismo yung head mismo nung confidential funds unit ng COA. So the two, will be able to say, si Mawil will say bawal, and then si Del Campo will be able to say hindi yan pasok sa confidential fund expenditures. Kung halimbawa sinasabi nila na mga youth leadership summit, bakit confidential funds yung ginamit mo? So tag team to. But itong si Wamil will first lay down na ito yung mga findings namin, and then to support si Del Campo saying this is not a proper use of the confidential funds kasi these are 612.5 million na total fee. Yeah. Alright. And gaya ng sinabi mo kanina, Joseph, kung nung date, nakaraang linggo, walang cross-examination, ito ang expected natin na mahaba-habang cross-examination and possibly more than one day. Yeah, I think so. Kasi feeling ko baka tumawid tayo next week kasi dito pa lang kay Wamil, baka puti na tayo ng buong maghapon kasi trial lang naman natin hanggang 3 o'clock, di ba? We take a break mga 11:30 last time, 11:30 or 12 to 12:30. Whole day siguro to si Wamil, direct pa lang. And then tomorrow we continue, 2 more days. Siguro bukas pa tong si Del Campo kung hindi magiging mabusisi itong defense. But I expect
na talagang toe-to-toe nga itong magiging pag-contest nitong defense dito sa abogado. If you notice, Pia, pagka medyo mabigat yung article, si Attorney Powa yung lumalabas for the defense. No? Oo. So ito yung magiging expectation na natin, Joseph, as the trial progresses na si Attorney Powa, mas madalas na siyang haharap for the defense. For Article 1, siya yung naharap dito. We don't know yet kung, siyempre, depende yan sa first configuration nila and yung decision nila. So, 4132 tayo. Ang next ito, Pia, pero 32 days to, almost 1 month or more than a month na time ng prosecution para makapagpresenta ng 27 witnesses. So, but ang sabi naman ni Congressman Adjong, baka naman yung 27, hindi na nila ubusin yan, tulad ng ginawa nila for Article 4. But yeah, for Article 1, si Attorney Powa versus si Attorney Lorna Kapunan, who is the